Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, tayo sa lupain na payaman. Pinupuri ka at ipinagdaragan, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, abang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos sa itunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat.
Sa pamumukaw ng Espiritu Santo, dumami ang bilang at samahan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Pinili ang 7 diakono upang samahan ng mga apostol sa kanilang gawain. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hilingin. Buong pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ganwa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa, awit ay saliwa. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoo'y tapat sa Kaniyang salita.
at maaasahan ang kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming piling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kaniyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y Kristiyano ang mga batong buhay na bumubuo sa banal na templo ng Diyos. Ito'y isang pagpapala at isang pananagutan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo sa isang templong espiritual at bilang mga sasardoteng nakatalaga sa Diyos, magandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual, nakalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo, sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ng isang batong panunukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong may mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panunukan at naging batong katitisuran at ikararapan ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang tinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangang-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilas-gilas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat.
ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. So may 2 linggo pa. O ngayon, susunod na linggo, at yung pangatlo ay pag-akyat na ni Jesus sa langit. O kaya, yung bagamat ang ating pong ebanghelyo ay narinig na natin nung mga panahon, no, lalo tigit na mga huling hapunan, ito yung mga sinabi niya ng huling mga sandali, no, bago siya mawala, bago siya mamatay, pero muling nabuhay. So kung ilalagay natin ang ating mindset natin, nabuhay na muli si Kristo at ngayon ay muli siyang naghahabilin bago siya umakyat sa langit. Malinaw po ba? Aalis siya ng tuluyan. Nawala siya panandalian sa mga alagad dahil lang siya ay magpakasakin at mamatay sa krus na parang konting panahon, no? Nawala siya at nang muling mabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad at nagpatuloy na ituro sa kanila yung mga dapat nilang gawin para pag alis niya, maayos na. Okay po ba? Naintindihan na. Para yung pagninilay natin, ando doon. Okay? May 2 linggo pa. Kumbaga, no, 2 linggo pa. So, tandaan natin, ano itong mga sinasabi ni Jesus bago siya umalis.
Ay, kung tutuusin po, kung nakakapagsimba kayo araw-araw sa loob ng linggong ito, halos paulit-ulit itong ipinapahayag sa atin ni San Juan, sa Ebanghelyo ni San Juan. Ito halos lahat. Kaya sabi ko nga, ano pa bang sasabihin ko dito? Nasabi ko na nung Miyerkules, nung Huwebes, nung Biyernes, kahit kaninang umaga. Ngayon, inulit natin ulit. Alam niyo kapag sabi po ng mga scholar, kapag binabasa ito paulit-ulit, ibig sabihin ganito ito kahalaga na dapat nating maintindihan. Makulit man, pero parang ang sinasabi nito, ang dating naman sa atin, huwag kayong makulit. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang makulit, no? Bakit sabing makulit? Kasi, di ba, ang unang bahagi, ang sabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa, ang kulit nyo. Di ba, aalis lang ako. Di ba? Huwag kayong mabalisa. Manalig lang kayo sa Diyos. Manalig din kayo sa akin. Huwag kayong ano bang ikinakabalisa mo? Di ba, minsan yung sabi, no, parang aligaga. Tarantitay ka sa mga bagay na hindi naman dapat. Kalma ka lang, relax ka lang. Masyado kang nababalisa. Nababalisa ka sa itsura mo, nababalisa ka sa laman ng pitaka mo, nababalisa ka sa itsura ng katabi mo, pati yung ibang tao, nababalisa ka. Ano ba? Ang kulit mo eh. Gumagawa ka ng ikakabalisa mo. Parang minsan yung hindi pa nangyayari, pinoproblema mo na. Wala pang problema. Gumagawa ka ng problema. Ang sarap mong pektosan. Yung ano ba, no? Imbis na mabuhay ka, yung buhay ka, imbis na i-enjoy mo yung buhay mo, ang bihira ka, nagkakasakit ka sa ginagawa mo. At pag nagkasakit ka na, ginusto mo yan eh. Pero pag nagkasakit ka na, Lord, pinapahirapan mo ba ako? Pinababayaan mo ba ako? O teka, balik tayo. Ano ba sabi ko sa iyo? Huwag kang mabalisa. Diba kahit itanong nyo siguro sa mga eksperto, no, sa mga doktor, bakit tayo nagkakasakit? Minsan yung ano yung tawag? Psychosomatic, no? Yung wala ka naman kasi, iniisip mo lang na may sakit ka. Kaya tuloy nagiging toxic sa loob ng katawan mo, lalo ka tuloy nangihina, lalo ka tuloy nagkakasakit. Sa sobra mong pagkabalisa, di ka na nakakatulog, at dahil di ka nakakatulog, hindi ka rin nakakatuwa, nakakaistorbo ka na rin. Yung bang imbis na, di ba, kumbaga sa unang pagbasa, di ba, no, sa mga gawa ng mga apostol, kinailangan nilang magtalaga ng ibang tao para hindi maperwisyo yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya naglagay ng mga tao pa. Na baka sa buhay natin, baka lang, no? Imbis na may marami pa kayong nagagawa, ngayon, nakafocus na lahat sa iyo, sa kakaintindi sa iyo, kakaasikaso sa iyo, kasi nga, masyado kang balisa. Ang tawag na natin dyan ngayon, depression. Kung huwag kayong mabalisa, huwag kayong ma-depress. Di ba ganun, doon na uuwi sa depression, yung isip ka ng isip, yung bang pag sinasabi, Father, pagdasal mo naman ako, bakit? Nadidepress ako. Bakit? Wala, basta nadidepress ako. Bakit nga? Mas pagdasal mo na lang ako, Father. Tanda mo yun, hindi mo nga alam. Yung papakinggan mo lang itong sinasabi ni Kristo eh. Anong ginagawa ng pagkabalisa na ito sa iyo, sa buhay mo, sa buhay ng mga tao sa paligid mo, kahit sa opisina, sa trabaho, anong nangyayari sa iyo? Minsan kahit sa simbahan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mabalisa. Minsan,
minsan sa atin, di sa simbahan, pag meron tayong mga gawain, namomroblema tayo. Minsan, Flores de Mayo, May na. Naku, saan tayo kukuha ng bulaklak? Saan tayo kukuha ng sponsor? Saan tayo kukuha ng budget? Para bang, relax lang. Kumalma ka lang. And true enough, nakakailang araw na tayo. Naubusan ba ng bulaklak? Naubusan ba ng biskwit yung mga bata? Kanina, social pa. May rice, may chicken pa. Huwag kayong abuso, no? Makabukas, sana may chicken joy, no? Pero, di ba? Ang problema kayo, paano yung kuryente? Ang taas-taas daw ng kuryente ngayon. Kasi nga, ang init-init. Ang init-init, lahat naman, binubuksan nyo. Tataas talaga. Ba't di kayo magbawas? Yung mga ganong bagay na ipinapaalala sa atin ngayon. Sino na bang na-stroke dito? May na-stroke na ba? Sa kakaisip lang din yan. Kakaisip minsan, kakaisip mo sa ibang tao na hindi ka naman iniisip. Ikaw lang naman isip ng isip. Hindi naman nangyari sa'yo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kalma ka lang. No? Mainit na ang panahon, mainit masyado. No? Kaya, kumalma ka lang, ha? Yeah. Mainit ang panahon, mainit talaga ang panahon. Huwag mong sisihin yung panahon. No? Kasalanan natin. No? Sabi nila dito daw sa gilid, maraming puno ito dati. No? May mga puno daw to. Nadatnan nyo ba? Ba't yung pinutol? Ngayon, mainit. Sabi, nabutan nyo ba? May mga puno daw dito yan eh. Yung ganda sana. Kung may kaya lang, di ba? Mga dinadaanan natin, no, ng mga highway, sabihin natin, ang init-init, sobrang init. Kasi dati yung dinadaanan natin, damuhan. Ngayon, semento. Mas babalisa tayo. Sasabayan pa ng mga maayos na, sisirain yung di ba? So, may mga tingnan mo lang, no? Pag nilayan mo po kasi marami kang napapabayaan. Maraming mga bagay na dapat binibigyan mo ng atensyon. Pero nakakalimutan mo kasi ang dami mong iniisip. Ito yung assurance sana, no, na makuha mo ngayon na sinasabi ni Kristo sa iyo, huwag kang mabalisa. Ha? Huwag kang mabalisa. Manalig lang. Lahat ng problema, may solusyon. Kung hindi mo mahanapan ng solusyon, huwag mo nang problemahin. Ha? Ang gigigil ako sa inyo eh. Ang hirap nyo din. Ang hirap din paliwanagan minsan. Eh, no? Yung bang okay na eh. Okay ka na eh. Pero ang daming yumayaman ngayon ng mga doktor dahil diyan sa pagkabalisa na yan. Tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo dahil si Kristo tinutulungan tayo. Hindi man siya nawala. Kaya nga sabi, babalik ako. Sandali lang, babalik ako. Pero habang wala pa ako, itigil mo ang pagkabalisa. Damihan mo ang pananalig sa Kanya. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yungao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong dumalangin ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagugulumihanan, nakararamdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa gilid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating namayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, at lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Walang liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Lumalapit sa iyong batis upang makakita. Basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Alleluia. Si Kristo'y nabuhay, Alleluia. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y namatay, Alleluia. Si Kristo'y nabuhay, Alleluia. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, Alleluia, Alleluia. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay
at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo na po. At unang linggo rin ng buwan, kaya't lahat po ng mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito, maaari pong pumunta sa unahan para sa espesyal na pagbabasbas. Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na ito na iyong lingkod na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa niya ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon Sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. At pagkatapos din nitong misa ay Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.